Diyos. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, yung palakpak na higit para sa mga kandidato. Kung palakpakan natin si BBM, gayon na lang. Kung palakpakan si Lenny, si Isko, si Manny Pacquiao, pwede ba palakpakan naman natin si Lord? Mula sa ating puso na may kasamang papuri. Hallelujah! Praise God. Amen, amen. Tayo po lahat ay yumuko. Tayo manalangin. Heavenly Father, Lord, we acknowledge and we believe that your presence is with us this very moment, Panginoon. At umaasa po kaming lahat. Ito po ang aming pananampalataya, nagkakaisa. Mangungusap kang muli sa amin. Tuturuan mo po kami, Panginoon, paano kami makasunod sa iyong kalooban at matatapos po ang gawaing ito na kaming lahat ay yung pinalakas, ni-revive, ni-restore, Panginoon. Salamat po, ikaw patuloy na manguna sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak kay Lord. Hallelujah. Bago po tayo umupo, pakisabi sa tatlong tao, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sabi mo sa kanya, may gagawin sa iyo si Lord. Sabi mo sa kanya, kakausapin ka ng Panginoon. Amen. Gusto din po natin, yung mga nakatayo, ay dito na lang po tayo sa harapan. Ayan, may mga upuan pa po dito. Ayan, sige po, huwag kayong mahiya. Ayan, yung po mga nandito sa gilid na hindi ko nakikita yung mga mukha, dito pa po kayo, parang nagtatago kayo dyan. Dito kayo, ayan. Ayan, alam nyo talagang ito nga yung sinasabi ng ibang mga churches at pastor, pinakamagandang problema ng simbahan, yung hindi mo alam kung saan mo na ilalagay ang mga tao. At ginagawa yan ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya nga po, tatlo na ang ating churches. At hindi lamang po yun, ito yung hindi rin nabanggit ng ating Pastor Manuel kanina, for the glory of God, sa loob ng pandemic, meron po tayong 4 na simbahang nasimulan. Imagine, no, sa panahon ng pandemic, nagnanganak ang JTG Manila Church ng 4 na churches. Talagang ang Diyos ay gumagawa ng himala sa ating pong simbahan. Sa ating pong pagpapatuloy, diretso na po tayo sa ating pong sinimulang series 3 weeks ago about avoid this. Sabay-sabay nga sabihin, avoid this. Ito pong salitang avoid this ay para po bagang isang landmines, no? Pag sinabi mong landmines, ito po yung inilalagay ng mga kaaway sa kanilang sa lugar kung saan gusto nilang sakupin o nandoon sila para proteksyonan yung lugar na yun. Naglalagay sila ng landmines na kapag itinatago po ito, na kapag tinapakan, no, at inialis mo yung iyong paa, sasabog ito. Actually, hanggang ngayon po, marami pa po mga landmines ang hindi po nakukuha mula doon sa World War II. Marami pa po sa Cambodia. Actually po, nag-research ako, marami pa rin po mga namamatay sa mga landmines na ito. No? Mga napuputulan ng kamay, nasasabugan, napuputulan ng kanilang mga paa, mga namamatay po dahil hindi po nila nakita o nalamang may landmines doon. Parang ganun din po yung avoid this. Ito po yung mga landmines o mga patibong na kaaway na kapag hindi po natin nabantayan, hindi po natin nakita, ay maaaring ikasira o ikapahamak ng bawat isa. Tulad po ng ating napag-usapan, avoid this pride. Yan po isang landmine or kailangan nating iwasan sa ating buhay. Yung kayabangan. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang mayabang. Sabi mo sa katabi mo, humble lang tayo kay Lord. Amen. Sumunod, avoid this. Nung last Sunday, we talk about lust. No, kailangan po nating iwanan, mapalaya tayo doon sa lust. Alam nyo, talagang battle po yan. At may mga narinig po akong mga patotoo na mula ng tinapik po natin ito, last Sunday, may mga nag-battle na agad. No? May mga talagang hinarap itong laban na ito. Pero sabi mo nga sa katabi mo, tagumpay na tayo. Amen? Kasama natin si Kristo na siyang nagpapalakas sa atin. We can do all things through Christ who strengthen us. Now, sinimulan natin sa pride, lust. Alam niyo po ba, ito ay 3 bagay, actually, pangatlo nga yung pag-usapan natin, na kung saan yung tinatawag pong na napakalaking bagay na kailangan natin iwanan at iwasan sa buhay. Ito yung nandoon sa 1 John chapter 2, verse 16. Hindi po aksidente yung pagkakasunod-sunod nito. For the world offers only a craving for physical pleasure,
which is lust, a craving for everything we see, yun ang pag-usapan natin ngayon, greed, and pride, or pride of life in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. Ito yung inaalok ng mundo. Okay? Hindi galing sa Diyos to. Sabi sa katabi mo, hindi galing kay Lord. Yung pong yabang, yung lust of the flesh, at yung greediness, yan hindi galing sa Diyos. Yan yung binibigay ng mundo. Pero kailangan natin itong i-avoid. At ang ating pag-usapan ngayon, sa ikatlong linggo ng ating series na ito, avoid this greed. Sabay-sabay natin sabihin, avoid this greed. Luke chapter 2, verse 12, verse 15. Handa na ba kayo makinig ng Word of God? Lahat nga ng excited sa salita ng Diyos, sumigaw ng hallelujah. Ayan. Luke chapter 12, verse 15. And Jesus said to them, sinabi ng Panginoong Yesus sa kanila, watch out. Sabi sa katabi mo, watch out. Guard yourself. Sabi sa katabi mo, guard yourself. Sabi rito ng Panginoong Yesus, and Jesus said to them, watch out, guard yourselves against every form of greed. Bantayan mo ang iyong sarili sa lahat ng uri ng kasakiman. For one's life does not consist in the abundance of his possession. Sapagat ang buhay ng tao ay hindi po nakabase sa dami ng kanyang kayamanan. Ulitin po natin sinabi ng Panginoong Hesus, no? Hindi po nakabase ang buhay ng tao dahil ikaw ay isang mayaman. Amen? So we have to avoid this greed. Sabay-sabay uli sabihin, avoid this greed. So what is greed? Ano bang ibig sabihin ng greediness o being greedy? Greed come from the Old English word na greedy or voracious, which means always hungry for more. Pag sinabi pong greediness o being greed, which means always hungry for more, walang kasapatan. Sabay-sabay sabihin, walang kasapatan. Kailangan maiwanan po natin at maiwasan itong greediness na ito, yung wala kang kasapatan. Lagi kang naghahangad, lagi. Okay? Greed is the insatiable desire to accumulate money, power, and security to such a degree that it supersedes moral integrity and even spiritual integrity. Pag may greed po tayo, ito'y nagdi-desire sa mga bagay na pera, kapangyarihan, seguridad, no? Na kung saan isinusupersede nito, nilalamangan nito, tinatalo nito yung greediness mo, yung moral integrity and spiritual integrity. Kita mo yung mga taong greedy, walang pakialam sa kanilang karakter. Wala silang pakiram sa kanilang matatapakan, maging sa kanilang spiritual na kalagayan. Greed is always self-centered and never satisfied. Sabay-sabihin nga natin, sabihin ito, greed is always self-centered. Laging nakatingin yan sa kanyang sarili. Walang pakialam yan sa iba. Hello? Walang pakialam kahit masaktan ka, matapakan ka, malamangan ka, para masunod lang yung kanyang pagiging sakim sa kayamanan, kapangyarihan, o sa anumang mga bagay sa mundong ito. Pansin nyo ba? Di ba? Dahil sa greediness ng mga tao, mga politiko, handa silang pumatay. Kahit isang buong pamilya. Nabalitaan nyo yung nangyari doon sa isang probinsya sa Mindanao, yung buong combo ng mga media, kasama ng mga politician na magpa-file, pinatay lahat at inambush. Di ba? Pinakamadugong kasaysayan na mga pinatay ng media men. Wala silang pakialam para lamang sa kanilang pagiging greedy sa kapangyarihan. Okay? Kaya sabi ng Luke chapter 12, verse 15, and Jesus said to them, watch out, guard yourselves against every form of greed. Kasi may iba't ibang anyo, may iba't ibang itsura ang pagiging ganid sa Tagalog. For one's life does not consist in the abundance of the possessions. Kung paano ang pride, na pag-aralan natin nakaraan, ay nagmamaskara, pride will mask itself and also greed. Ang pride nagmamaskara yan ng salitang kumpiyansa lang ako, tiwala lang ako sa sarili. Ganon din ang greed. Ang greed ay nagmamaskara rin sa mga salitang matipid lang ako.
Pero totoo, greedy ka. Kanya kayo? Nagmamaskara ang pagiging greedy sa salitang, I'm ambitious. Mapangarap lang kasi ako. I'm just taking care of myself. Marunong akong tumingin sa sarili ko. I know my priority. Marunong kasi ako sa pera. Pero ang totoong problema sa likod ng mga salitang iyan ay nagtatago sa espiritu ng pagiging sakim. May kausap po ba ako ngayon? Ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, avoid this greed. Kailangan iwanan natin at iwasan ang bagay nito. Kasi maaring meron ka nito pero hindi mo alam. Hello? Maaring may spirito at may character ka ng pagiging greedy, pero nagmamaskara ito sa mga salitang, Ilocano kasi ako. Di ba? Or marunong lang ako sa pera. I'm not saying kapag ka ikaw ay giver, di ka na marunong sa pera. Nandiyan kayo? Hindi ko sinasabi na kapag ikaw ay mapagbigay, ikaw ay wala ng pakialam sa pera. Hindi po yun. Pero ang pagiging greedy ay pwede kasing magsabi ng marunong lang ako sa pera, pero ang totoo, ayaw mong pakawalan ng pera. Hello? Kasi meron kang pagiging ganid, sakim, pagdating sa pera. Now, how to know? Paano ko malalaman kung nagmamaskara itong greediness na ito sa aking buhay? How will I know kung may greediness ako? Test to know if you are greedy. Gusto niyo malaman? Tignan natin yung ilang mga test para sa mga, meron pong litmus paper na tinatawag para malaman kung acidic ang tubig o hindi. Tama? So, pinapatakan itong litmus paper na ito, pag ito I forgot yung mga nag-aral ng science dyan, chemistry, pag nagkulay, kung ano mang kulay, nag-i-indicate yun na yun ay acidic. Okay? So, tignan din natin yung ating sarili. Kung tayo ba ay kailangang mapalaya ni Lord, kung tayo ay kailangang gumaling, amen, no, kausapin ng Panginoon, sa espiritong ito na ayaw ng Diyos sa atin. Test to know if you are greedy. Number 1, you are more concerned about your cash than your character. Ang greedy na tao, mas concerned ka sa pera mo kaysa sa karakter mo. Anong sabi ng Hebrews chapter 13, verse 5? Your character must be free from the love of money. Sabi sa katabi mo, free from the love of money. Hindi po masama ang pera. Ang masama yung pag-ibig sa pera. Kailangan malaya, kailangan tayo ay wala dito sa karakter na mahal mo ang pera, na wala ka ng pakialam sa ibang tao dahil sa pagiging ganid mo. Di ba may mga taong walang pakialam? Kahit makalamang sa iba. Matapakan ng iba kasi gusto niyang makamit yung gusto niyang makamit. Makuha niya yung gusto niyang makuha. Yun yung pagiging ganid. Hello? Masaktan mo ng lahat. Huwag ka lang malamangan. Diba? Yan yung pagiging ganid na ayaw ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, your character must be free from the love of money. Kasi sabi rin ng Bible, the root of all evil is the love of money. Ang ugat ng lahat ng kasamaan ay pag-ibig sa pera. So, malalaman mong ganid ka kapag mas concerned ka sa cash mo kaysa sa karakter mo. Ito yung mga salitang, wala akong pakialam sa kanya, basta akong mayaman. Basta akong matagumpay. Wala akong pakialam sa kanila. Sabihin na niya gusto nilang sabihin sa akin. Wala kang pakialam sa iba. Hello? Pangalawa, test to know if you are greedy. You complain more than you give thanks. Nagko-complain ka ng higit kaysa sa nagpapasalamat ka. Yung mga ganid na tao, di ba? Yung mga greedy na tao, no? Ito yung mga taong walang kasapatan. Hindi marunong magpasalamat at laging nagrereklamo. Maybe, binigyan mo na, ha? Kulang pa. Greedy. Tama? Minsan nakakalungkot sa buhay ng mga tao, yung tinulungan mo, ang sasabihin sa'yo, dapat lang naman ako tulungan yan eh.
magpasalamat. Nagbigay ka, ang liit naman. Binigyan mo na, ha? Sus, ito lang naman binigay. Pero magpapasalamat kunyari sa plastic. Tama? Beso ka pa niyan. Thank you. Pero pagtalikod, di ba? Walang kasapatan. Binigyan mo na, gusto kainin buong braso mo. Tama? So, lagi silang nagreklamo. Laging walang spirit of gratitude. Anong sabi ng Kawikaan 28 verse 25? Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Ang taong gahaman ay lumilika ng kaguluhan. Kita niyo po, pag ang ganid na tao, greedy na tao, laging gumagawa, lumilika ng kaguluhan. Greedy ka sa kapangyarihan, sa trabaho, posisyon, lahat sisiraan mo. Walang maayos sa'yo. Kaya tama yung preaching kanina ni Mami about the spirit of, avoid this, yung spirit of rebellion. Yung lagi kang nagrebelde, walang magaling kundi ikaw. Sabi sa katabi mo, walang magaling kundi ikaw. Yan yung mga greedy na tao eh. At gagawa siya ng kaguluhan para lamang masapatan yung kanyang pagnanasa sa kapangyarihan, pera, posisyon, o anumang bagay. Ngunit, ang nagtitiwala kay Yahweh ay uunlad ang kabuhayan. Listen, you don't have to play politics in your school or in your workplace just to promote, just to be promoted. Hindi mo kailangan maglaro ng pagiging politiko-politika sa loob ng inyong trabaho na halos pwede mong halikan pati talampakan ng boss mo. Pero pag talikod naman, gabi mong siram, sabi mo, puro kalyo. Hindi kayo? Gumagawa ang taong gahaman ng kaguluhan. Ngunit, ang nagtitiwala kay Yahweh, uunlad ang kabuhayan. I want you to understand, church, family of JTG Manila Church, ang promotion ay hindi galing sa tao. Ang pag-unlad ng buhay ng tayo hindi galing sa kanino man. Hindi ito galing sa east, west, north, or south. Ito'y galing sa kamay ng Diyos. Pag nagtiwala ka sa Diyos, hindi ka mapapahiya. Huwag kang maging ganid. Huwag kang maging gahaman. Nahanda mong tapakan ng lahat. Lahat ay gumugulo dahil sa pagiging ganid mo. Hello? Sabi mo sa katabi mo, praise the Lord. Hindi tayo yan. Talaga? O, tignan pa natin, ha? Pangilan na, pangatlo. Test to know if you are greedy. You are willing to trade integrity for cash. No? You're willing to trade your integrity for cash. Ito sabi ng Bible, Kawikaan, chapter 22, verse 1. Sabay-sabay basahin para nababasa natin lahat. 1, 2, 3, go! Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Apakalino naman. Mas mabuting piliin, hindi yung yumamang ka nga. Umangat nga pamumuhay mo. Ang dami mo naman tinapakan, dami mo nasaktan. Pati integridad mo, tinayak mo na. Hello? Mas piliin ang mabuting pangalan. Ano yung pangalang mabuti? Yung integridad mo. Ang integrity, listen to me, ang integrity, your yes is yes, your no is no. Kahit tutukan ka ng barel at sabihin sa'yo, 1 plus 1 is equals 11, sasabihin mo, di 11. Integrity ba yon? Hindi. Integridad, ang tama ay tama, mananatiling tama ang tama. Yun yung may integrity. Pero yung walang integrity at gahaman sa pera, gahaman sa posisyon, yan ang gusto mo sabihin, okay yan. Sang-ayon ako dyan, lagi ka sumasang-ayon kahit mali. Hello? Lagi mo sinasakyan ng lahat, kahit na laban sa pananampalataya mo, laban sa kautusan ng Diyos. Hello? Now,
Totoo lang, tingnan natin ang ating sarili. Ilang beses natin naiwan ng katotohanan ng salita ng Diyos, yung integridad natin dahil lang sa pagiging ganid. Hello, totoo lang, maaaring tayong lahat ay nagkamali sa bagay na yan. Sabi sa katabi mo, guilty ka rin dyan. Huwag ka nang magkunyari. Lahat tayo, in some point, no? Because of yung laman na ito, yung laman eh. Diba? Willing kang itaya pati integridad mo. Sumunod, you are prone to get rich quick schemes. Ang mga ganid sa pera, ganid sa kayamanan, alam niyo po, prone ito. Ibig sabihin, madalas naloloko doon sa salitang yayaman ka agad. Kasi gahaman eh. Kita nyo ewan ko, nagtataka ako. Actually, ito kayo na lamang na-expose yung isang malaking network na yung tinatawag na Bless the Church. I don't know kung narinig nyo yan. Bless the Church program, Kappa, ano pa ba? Yung mga, basta tungkol sa I will double your money, isang buwan lang, doble na ang pera mo. Dahil gahaman, lumalaki agad yung mata ko talaga. Hindi mo lang naisip, niloloko ka lang. Marami na ang naloko sa bagay na yan. Alam niyo bakit? Hindi kasi, listen to me, hindi dahil sa magaling yung nag-aya sa'yo. Yes, magaling magsalita siya, pero ang sinakyan ng espiritu ng kaaway, yung espiritong ganid sa puso mo. Nag-gets niyo yun? Madalas kaya po naloloko ang mga tao sa mga get-rich-quick schemes dahil sa pagiging ganid ng tao. Ito sabi ng Bible, Proverbs 28, verse 22. Greedy people, malinaw, try to get rich quick, but don't realize they're headed for poverty. Dodoble pera mo dyan, 2 months lang. Ipapadama ka niyan sa una. Ipapadama ka dyan. Talaga una, makita, bumalik nga. Pero the more na ikay nag-i-invest, sabihin sa'yo, lumalaki lalo. Kaya yung unang padama, itataya mo uli. Pansin nyo ba? Diba? Pati sa mga sugalan, walang yumaman. Kasi sa una, nananalo ka ba ng huli, natatalo ka na, at gusto mong bumawi ba ng huli, wala ka nang mabawi. Hello? Alam niyo kung anong problema? Yung pagiging ganid. Yung paghahangad lagi ng higit. Sabi rito, greedy people try to get rich quickly. Gusto nila yumaman ng mabilis, pero di na naunawaan. Papunta sila sa kapahamakan. Proverbs 13 verse 11, wealth from get rich quick schemes. Malinaw siya. Noon pa man, may ganyan ng schemes. Nanya kayo? Wealth from get rich quick schemes quickly disappears. Wealth from hard works grows over time. Yung mabis lumago, mabis yumaman, dahil sa pandaraya, dahil sa mabilisan mga transaksyon, na mayroong something problema. Alam niyo yun? Ano sabi diyan? Mabis din mawawala. Pero yung pinagpaguran mo ng gusto, pinagpawisan mo ng may katapatan, wala kang nilamangan na ibang tao, nagpursigi ka, tatagal yung kayamanan mo, mamanahin pa yan ng yung mga magiging apo. Naalala ko yung tatay ko po, ito true life story, tatay ko ay isang sindikato. Alam niyo yung patotoo namin, ang tatay ko po ay isang big time pusher ng Metro Manila, nahuli noong 1980 ni Bugarin, isang NBI director, nahatulan siya ng habang buhay dahil isang kwarto po literal na puro drugs nahuli sa tatay ko. Dahil ang tatay ko hindi lang big time pusher ng Metro Manila, isa rin po siyang dollar syndicate, double your money, tsaka illegal recruitment. Multi-millionaire ang tatay ko po noon. Nabili naming bahay, yung may-ari ng Crispa. Naalala niyo Crispa versus Toyota sa PBA? Yung may-ari ng Crispa, nabili namin yung bahay niya dyan sa Valenzuela. Nakatira kami sa napakalaking bahay. Dati nakatira din kami sa Tayuman. Dati merong isang, yung tinatawag dito, yung building na mataas. Condo unit, nakatira din po kami dyan dati. Pero ang dami niyang pera, ang dami niyang sasakyan, daming property. Nawala lahat, naubos. Noong na-born again nga siya, sabi namin, Dad,
Nasaan niya yung pinagkitaan mo ng 150 a day, that time 1980s? Ang laking pera nun. Sabi niya sa amin, na kahit kutsilyong nabili ko o kutsara at tinidor na nabili ko ng panahong sindikato ko, wala, naubos lahat. Walang natira kahit isa. Bakit? Totoo yung sinabi ng Bible eh. Yung perang kinita mo sa mali, mabilisan, pandaraya, dahil sa pagiging ganid mo, mabilis ding mawawala. Pero yung pinagpaguran, sino rito yung mga nagpapagal sa pagtatrabaho? Gumigising ng madaling araw, puyat lagi, para lamang magpagal para sa pamilya mo, para sa Panginoon. Hello? Yan yung mga uunlad ang buhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging gahaman. Kasi mabilis din mawawala yung perang pinagkitaan mo dahil sa pagiging gahaman mo. Sumunod, how to know if you have the spirit of greediness? Your financial life is going up than your spiritual life. Ito mga greedy na tao, mas concerned ka lumalaki ang pera mo, pero yung spiritual mo, bumababa. Hello? Kaya ito yung mga taong walang pakialam kahit hindi makapagsimba, kasi kikita ng doble kahit araw ng pagsamba. Hello? Nandiyan kayo? Ito yung mga taong walang pakialam na hindi na nakapagpe-pray, hindi nakapagbabasa ng Bible, walang fellowship sa mga kapatiran. Kasi ang katwiran niya, at least kumikita naman ako. Luke chapter 12, verse 20 to 21. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, kasi ito yung lalaking nag-ipon ng maraming kayamanan. Hangal! Sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay, kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili. Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. May mga tao pala na mayaman sa mundo pero dukha kay Lord. Hello? May mga taong you have everything in this world, pero tingin sa iyo ng Diyos, poor ka pa rin, mahirap ka pa rin. Sumunod, treated someone differently due to their social status. Ito yung mga greedy na tao, Yung bang, iba ang trato mo sa ibang tao, depende sa kanilang kalagayan sa buhay. Malalaman mong greedy yung taong yan, kasi kapag mahirap, wala akong pakialam dyan. Sino ka? Diba? Pero pag kami kaya at meron kang pakinabang, grabe kong, hi, sister, I miss you. Ba't gumaganda ka? Parang pumapayat ka pa, kahit ang taba-taba niya. Di ba? Yung bang, grabe itrato mo sa ibang tao dahil sa kanilang kalagayan sa buhay. Hello? Hindi, Pastor, marunong lang akong maglaro. Ayun, minsan ganyan katwiran ng mundo eh. Alam niyo po, listen, mga anak ng Diyos, JTG Manila Church, you don't have to play. Sabi ko nga kanina, politics, para iangat ka ng Diyos. Kaya kang pasaganain, iangat ng Diyos, kahit wala kang binobolang iba. Nagiging totoo ka lang. Pero taong greedy, makikita mo agad yan, yung magaling magtrato sa iba. Pero pag wala siyang pakinabang, who you? Totoo ba? Di ba? Pero hindi nila nalalaman yung salita ng Diyos. No? Hindi nila alam yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ito nga sabi ng Bible, tingnan nyo, Kawikaan chapter 22, verse 2, paano tumingin ng Diyos? Kay Yahweh ay pareho ang mayamat mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Sa Diyos pala, wala siyang pakialam kung mayaman ka o mahirap ka. Parehas ang tingin niya sa atin. Hindi ka mas lamang sa Diyos dahil nakakotse ka yung isa, nakabike. Hello? Misa kung sino nga yung mga dikotse, yung pa yung laging, totoo lang, maraming utang eh. Yung nakabike, wala kasing panggasolina yun eh. Pero yung dikotse, ako ba nakatapusan na naman buwan? Diyos ko Lord, paano ba to? Di ba? Tuwing katapusan ng buwan, katapusan ng mundo sa'yo eh. Dahil sa dami mong binabayaran eh. Hello?
Minsan, alam nyo, madaya ang mata ng mundo pagtingin sa tao. Depende sa paano pumorma, anong klaseng relo ang suot, di ba? Paano magbitbit ng damit. Minsan, pwede kang lokohin eh. Nakaportfolio, kung titignan mo, lalakad, kala mo, disenteng-disente. Pero yun pala, bili na kayong bilao. Titinda lang pala na kung ano-ano mga, sana man nung kanya touchy case, may namang ano doon, yung bilaon, mga ano. Kayong papadaya sa mga itsurang mayaman? Kanya kayo? O wag kayong, listen to me ha, lalo mga kabataan, matuto na kayo na ito ha, isang bagay na pwede niyong matutunan ngayon pa lamang habang bata pa kayo. Huwag kayong ma-intimidate dahil lang sa itsura ng tao. Okay? Huwag kayong ma-intimidate dahil ang dating kala mo, kung titignan, kakaiba, parang alien na. Huwag kayong ma-intimidate. Ang Diyos tumitingin, pare-parehas lang. Kinakain nila, dinudumi rin nila. Tama? Minsan mas mabaho pa nga yung dumi nila. Nandiyan kayo? Huwag kayong ma-intimidate dahil lang sa kanilang itsura. Kasi tayo, katakin, ang taas hanggang dito sa dibdib, takin. Hanggang dibdib na yung takin, parang mayaman yan. Wag. At sa mga greedy na tao, iba ang pagtingin mo dahil sa kanilang social status. No? Hindi ka rin iaangat. Hello? Sumunod. You seek friendship with people only because it benefits you. Halos parehas din yan. Dikit ka ng dikit sa mga taong may kaya, no? May pakinabang ka. No? Yun ang lagi mong tinitignan. Kawikaan 28 verse 22. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit parurusahan ang yumaman sa pandaraya. Verse 21. Ang paghatol ng may kinikilingan. Kasi bakit? May kaya, may itsura, may dating. Ay hindi mainam, ngunit dahil sa suhol, may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Di ba yung mga hukom? Pailalim, lagi may under the table, di ba? Kahit hindi dapat manalo yung kaso niya, pero dahil may pa-under the table, nananalo. Ilang mahirap ang nabiktima ng ganyang justice. Amen ba? Kaya parurusahan sila ng Panginoon. Ang kuripot ay nagmamadaling yumaman ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Kuripot kasi kaya pala gusto yumaman agad. Kuripot. Pero anong darating sa kanila ay kahirapan. Money, listen to this, is the leading counterfeit God. Ang number one, I believe, na counterfeit, na nagpapanggap o kapalit ng Diyos. Kaya letter G, walang iba kundi ang pera. Matthew chapter 6, verse 24, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niyang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So ang kayamanan ng pera, pagiging ganid. Totoo, hindi masama ang pera. Narinig nyo na po, nagturo na tayo tungkol yan. Money is a neutral thing. Bagay na neutral yan. Depende sa paggamit mo sa pera. Yung pera ang pwedeng gamitin sa pagtulong sa mahirap, ay pwede rin gamitin para magpabagsak ng buhay ng tao. Tama? So, ang pera is a neutral. Depende sa paggamit mo yan. Pero ang ganid, ito yung gusto mo laging lumamang, umangat ang buhay kahit may matapakan ka. At nakakalimutan mo, ang Diyos ang nagpapala sa lahat ng bagay. Gusto mo mabilis ang pagyaman. Hello? At akala mo okay lang kahit Christian ka, tapos nakamundo ka pagdating sa mga bagay na pera ang usapan. Hello? Sabi sa katabi mo, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Huwag po tayo maging ganon. We have to avoid this greediness. Amen? Colossians chapter 3 verse 5. Put to death therefore
Ilagay mo sa, sabi rito, ipatayin mo na sa iyong sarili. Whatever belongs to your earthly nature, tulad ng sexual immorality, lust, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Itong mga bagay nito kasama ang pagiging ganid. Ang gahaman ay idolatry. Ibig sabihin, nagiging parang Diyos sa buhay mo. Listen, maraming tao, tingnan lahat sa akin, ginawang Diyos ay pera. Hello? Hindi mo pwedeng gawing Diyos ay pera. Alam niyo, pwede mong gawin sa pera, alipinin mo ang pera. Gawin mong alipin. Listen, masama siyang Diyos pag ginawa mong Diyos, pero mabait siyang alipin pag ginawa mong alipin. Ulitin ko. Ang pera, pag ginawa mong Diyos, mabagsik na Panginoon yan. Mabagsik na Diyos yan. Aalipinin ka yan. Pero gawin mo siyang alipin, susunod sa iyo yan. Utusan mong pera. Pera, inutusan kita. Maging blessing ka doon. Amen? Pera, inutusan kita. Hindi mo ako alipin. Listen, hindi kayo nabubuhay, sabi ng Bible, na ang buhay nyo ay nakadepende lang sa kayamanan. Hello? Hindi nakabase ang buhay ng tao dahil sa dami ng kanyang kayamanan. Makamit mo ba ng buong sanlibutan ng iyong kaluluwa na may mapapahamak? Ikaw ang pinakaaba sa lahat. Kaya sabi sa tabi mo, huwag mong gawing Diyos ang pera. Colossians chapter 3 verse 5 sa Tagalog, kaya dapat nang mawala sa inyo ang pagnanasang makalaman, ang pakikiyapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero alam niyo po, totoo lang listen to me, ang mundo, yan ang itinuturo. Ang maging ganid. Nag-research na ako, ang dami pala. Tinuturo talaga. 5 reasons. No? Greed is good. 5 dahilan bakit ang greed ay mabuti. Isang kilalang artista, si Michael Douglas, sabi niya, greed, or lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of evolutionary spirit. Greed, in all of its form, is good. Michael Douglas, isang kilalang artista, maging ganid, mabuti. Isang ekonomista ng Amerika nagsabi ng ganito, greed is good to most economists. Mabuti ito sa mga ekonomista. It greeds that makes people work harder. Totoo lang, may mga tao sa kanilang pagiging ganid, nagtrabaho ng husto, ginawang umagang gabi, ang gabi ginawang umaga sa pagtatrabaho. Pagiging ganid kasi. Ngayon, Pastor, totoo lang kasi yung pagitan ng pangarap na mabuti at doon sa pagiging ganid, napakaikli lang, napakanipis nung pagitan. Kaya kailangan ipasuri natin sa Diyos yung totoong puso natin. Baka nagkakamali na tayo ng motivation sa buhay. May kausap po ba ako rito? Sabi nito, it's great that makes people work harder, be more productive, helps the economy grow. Dahil sa pagiging greedy ng mga tao, pati ekonomiya lumalago daw. Totoo naman kasi mga tao wala nang ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho, magkamit ng pera, bumili na kung anong gusto nila. Pagiging ganit yan eh. May cellphone ka ng bago, iPhone 12, lumabas ang iPhone 13. Ako, paano kaya mangyayari? Ibebenta ko na itong atay ko, magkaroon lang ng iPhone 13. Diba? Ang daming ganyan. Sa sobrang pagiging ganid. Naghangad ka ng bagay na hindi mo kaya, ano nangyari? Nagnakaw ka. Nangutang kang di mo kayang bayaran. Dahil sa pagiging ganid. Ang dami mga mag-asawang nag-away. Ang daming pamilyang nasira, magkakapatid na mga nagpatayan. Dahil sa pagiging ganid. Sa lupa, sa kayamanan, sa titulo, o anumang mga bagay. Sumisira yan ng pamumuhay. So Christians must radically separate themselves from all kinds of greed. Ang Kristiyano dapat po radikal na umiwas sa bagay na ito. Kaya ang sabi ng Luke chapter 12 verse 15, inuulit-ulit natin. And Jesus said to them, watch out. Sabi mo sa katabi mo, watch out. Baka hindi mo alam na dadaya ka na. Guard yourself. Sabi sa katabi mo, guard yourself.
Guard yourselves against every form of greed, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. Ang tao kasi hindi nakabase sa dami ng kanyang kayamanan. Greed ruins more than individuals, it ruins families. Hindi lang naman kasi sarili mo sinisira mo rito eh. Kaya you have to avoid this greediness. Kasi sisira nito ng pamilya. Di ba sabi ko nga, ilang pamilya na nga nagpatayan dahil lang sa lupa, titulo, kayamanan, pamana. Hello? Tama? Nawasak na individual dahil sa pagiging ganid. Kaya sabi mo sa katabi mo, avoid this. Sabi ng Bible, Kawikaan chapter 15 verse 27, ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa magulong pamumuhay. Halos parehas ang binasa natin kanina, pero iba po ito. No, ang gahaman sa salapi nauuwi sa magulong pamumuhay. Hindi masama yung pera, pero yung pagiging gahaman, yung pagiging greedy. Hello? Naghahangad ka ng higit na meron ka na. Na kahit itaya mo ang lahat para nang makamit mo. Yun yung pagiging greedy. Hello? Sabi rito, no? Nauwi sa magulong pamumuhay, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. No? Tumatanggi sa suhol, ibig sabihin walang mga bribe, mga pailalim. Amen ba? Luke chapter 12 verse 15 to 21. Babasahin naman natin sa Tagalog. Kasi kwento po ito, yung binanggit natin talata kanina, sa isang bagay na nangyari sa ating Panginoong Hesus. May isang lalaki na lumapit sa Panginoong Hesus. Ang sabi niya, Panginoong Hesus, pwede bang pagsabihan mo yung aking kapatid na ibigay sa akin yung aking pamana? Sabi ni Jesus, sino ang nagsabi sa iyo na ako'y maging hukom sa inyong magkakapatid? At sinabi niya sa kanilang lahat ng ito, verse 15, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagat ang buhay ng tayo wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Pakinggan niyo po ito. Pag sinabing talinghaga o parables, ito'y kwento na may katotohanan na dapat dating makuha yung lesson. Parables, the story of Jesus Christ, sa mga kwento niyang parables, ay merong truth behind that story. So tignan natin yung truth sa story na ito, ha? May isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Ibig sabihin, sumagana yung kanyang business. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Grabe yung pag-ani niya. Wala nang paglagyan. Grabe, no? Yung wala nang paglagyan ng pera mo, wala nang paglagyan ng kayamanan mo, umaapaw. Kaya sabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Sabi niya, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan sa aking ani. Verse 18, alam ko na, nakaisip ng paraan. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ko ng mas malaking kamalig. Doon ko ilalagay ang aking ani at iba pang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili. Kinausap niya kanyang sarili. Marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Di ba minsan yan ang layunin ng maraming mga tao sa buhay? Kumita ng malaki, kumita ng maraming pera, at mag-retire ka and enjoy life. Walang masama doon. Pero minsan kasi nakakalimutan natin kung ano ba talaga ang buhay. Kaya anong nangyari sa kwentong ito? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sabi sa tabi mo, hangal. But God said to him, fool. Now listen to me. You can be successful and be fool. Pwede ka palang successful, pero hangal. Pwede ka palang mayaman, you can be rich, but fool. Kaya hindi lahat ng porkit mayaman, matalino, hindi. Ito isang kwento ng Panginoong Hesus na truth. Sabi nung mayaman, ang dami ko ng pera, wala na akong paglalagyan ng aking ani, magpapalaki pa ako ng aking kamalig, ng aking lalagyan ng aking kayamanan, at mamumuhay na lang ako ng masaya, iinom, no, kung anong gusto kong gawin sa buhay. Kung titignan mo sa mata ng mundo, tagumpay ang taong ito. Sa basihan ng mundo, grabe nangyari sa kanya, successful. Success story. Pero sabi ng Panginoong Hesus, hangal. Ulitin ko, you can be successful, you can be rich,
You can have everything in this world, the material things in this world, but God consider you as full. Tingin pa rin sa'yo ng Diyos ay mangmang hangal. Bakit? Sa gabi rin ito, babawian ka ng buhay. Kanino kayo mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Hangal. Kasi, ang tinignan lang niya pera. Tinignan lang niya material na bagay. Nakalimutan niya ang buhay ng tao hindi lang sa kayamanan. Merong buhay pagkatapos ng kamatayan dito sa lupa. Meron tayong pupuntahan pagkatapos ng kamatayan eh. Kaya sabi ng Bible, huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Dito sa lupa may tanga, may magnanakaw, may uubos na kayamanan mo, kaya mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Huwag kang maging gahaman. Hello? Meron isang quote, nabasa ko, some people are so poor, all they have is money. May mga tao sobrang hirap. Ang meron lang sa kanila, alam nyo kung ano, pera. Hindi porkit marami kang pera, mayaman ka na. Hindi porkit marami kang pera, masagana ka na. Kasi ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang po pera. Lagi natin sinasabi mga illustration tulad ng may pera ka nga, hindi ka naman makatulog sa gabi. Tama? Kasi iniisip mo, sino kayo nanloloko sa negosyo ko? Dami mong ang pera, ang dami namang galit sa'yo. Dahil sa mga pinagloloko mo. Hello? Ang dami mong pera, pero malayo ang puso ng mga anak mo sa'yo kasi wala ka ng panahon sa kanila. Kakatrabaho. Tama? At ang daming naging ganyan ang kwento ng kanilang buhay. Bakit? Dahil naging ganid sa kayamanan ng mundo. Listen, greed is a serious sin to be avoided. Sabi nga natin sabihin to, greed is a serious sin to be avoided. Ang pagiging gahaman ay seryosong kasalanan na kailangang iwasan. 1 Corinthians 6, verse 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ang makasalanan, walang bahagi, hindi pupunta ng langit. Sino-sino yun? Huwag niyong dayain ng iyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi ako may sabi niyan, ang Bible. Kaya kung lasinggero ka, tumigil ka na. Kung babaero ka, tumigil ka na rin. Hello? Walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pati nakikipagtalik sa kapwa mo. Hello? Hindi love yan, last yan. At kasama dyan, yung pagiging sakim. It's a serious sin na nakataya po dito. Napakintindihan nyo ba? Sabi sa katabi mo, seryoso ito. Iwasan natin ang bagay na ito, seryosong usapan, yung pagiging ganid. Hindi masamang mangarap, pero tandaan nyo, laging dapat una at kasama sa pangarap ay ang Diyos. Pero kung yung pangarap mo lang para sa iyong sarili, para saan yun? Iiwanan mo rin yan. Ay, hindi nyo ba yun? Hello? Hindi ko sinasabi sa inyo, huwag na kayong mangarap. Hindi ko sinasabi sa inyo, huwag na kayong magtrabaho ng gusto. Pero lagi natin titignan ng ating puso. Ano ba ang pinag-uugatan ng ating mga pangarap? Hello? Baka yan pagiging greedy, sakim, gahaman, na willing kang itaya pati pananampalataya mo, integridad mo, may matapakan ka ibang tao kasi sa pagiging gahaman. Sabi ng Bible, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Now, how to avoid avoid to become greedy? Paano ho natin i-avoid na hindi tayo maging greedy? Sino rito gusto maiwasan yan? Sino rito gusto mapalaya sa pagiging greedy? Amen? Number 1, you avoid greediness o pagiging greedy with, ito sandata mo, contentment. Sabi sa katabi mo, contentment. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 11. Basahin natin, pakinggan nyo po. But godliness with contentment is great gain.
Now listen, hindi pa pwedeng kontento ka pero hindi ka godly. Okay? Ang totoong pagiging kontento ay kailangang merong pagiging makadiyos. Kasi may mga taong, listen kontento nga. Kahit dito lang kami nakatira. Okay lang, basta ako, meron lang akong iniinom gabi-gabi na 3 beer. Kontento na ako. Di ba? Okay lang ito buhay namin. May asawa ko at hindi niya alam, may isa pa akong asawa, kontento na ako. Di ba? Kontento na ako. Basta di ako nahuhuli ng pulis. Tira ako ng tira. Yung ganyan, paano yun? Tumitira lang ako. Hindi na ako nahuhuli. Kontento na ako. Basta gabi-gabi may ganyan. No, contentment na may great gain kay Lord is with godliness. Okay? So sa mga Kristiyano, hindi pa pwedeng kontento ka lang na walang pagiging godly. Amen ba? But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Pinanganak kang walang dala-dala sa mundo, mamamatay ka rin walang dala. Nakakita na ba kayo ng taong namatay? May hawak-hawak dala-dala niya, sa kabilang buhay, kasama ba niya? Hindi. Actually, pag siya inilibing, paglipas lamang ng ilang panahon, magiging kalansay yun at lahat ng bagay na meron sa kanya. Mawawala, magiging abo rin lahat yung tama. But if we have food and clothing, we will be content with that. People who wants to get rich fall into temptation and a trap into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith. Yung maraming mga taong naghangad, nagyumaman agad, nag-wander sa kanilang faith, iniwan ang kanilang pananampalataya. Yan ang isang bagay na nakakalungkot. Sabi sa katabi mo, huwag nating gagawin. Please lang, naiiwanan mo ang pagsamba sa Diyos, iiwanan mo paglilingkod, iiwanan mo ang pananampalataya dahil lamang sa pera. Mapapasayo ang pera ng mundo pero hindi mo makakamit ang buhay na walang hanggan. Nakikinig po ba kayo? Mapapasayo ang mundo pero wala kang kapayapaan. Mapapasayo lahat ng material na bagay pero wala kang kakontentuhan, hindi ka rin magiging masaya. Sabi rito, the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. But you, man of God, sabi sa katabi mo, tayo kinakausap ni Lord. Mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Pilipos 4:11 hanggang 13. Natutunan ko nang makontento maging anuman ang aking kalagayan. Sabi ni Pablo, natutunan ko nang makontento maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ito si Pablo. Naintindihan nyo? Ano man ang kanyang kalagayan, kontento siya. Naranasan niya maging mahirap? Okay lang. Naranasan niya sumagana? Hindi niya iniwan ang kanyang faith. Anong punto? Tingin kayo lahat sa akin. Hindi masamang sumagana ka. Huwag ka lang mapalayo sa Diyos. Hello? Sabi sa tabi mo, okay lang sumagana ka. Ang pinakamasarap na kasaganaan, yung ang Diyos ang nagpasagana sa'yo. Amen ba? Yan ang pinakamasarap na kasaganaan. Sa Diyos nang galing. Hindi sa pandaraya, hindi sa pagtapak ng ibang tao, hindi sa paglalaro ng politiko at politika, kundi ang Diyos ang nagpasagana sa'yo. Amen. Hebrews chapter 13 verse 5, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have. For He Himself, ito kontento natin Ganito tayo kontento, listen church. Kasi bakit tayo kontento? Sapagkat ang Diyos ay nangako sa atin, I will never desert you, nor will I ever forsake you.
Ang kakontentuhan natin, may Diyos tayong hindi tayo iwanan ni pababayaan man. Saan ang gagaling ngayon ang pagiging kontento? Alam niyo kung saan? Always be grateful. Sabi sa katabi mo, always grateful. Pakipintot. Alam niyo ang pagiging kontento, nagmumula yan sa, kung anong meron ka, grateful ka dyan. Kaya hanggang, ito bakit may mga naghangad na may asawa na at maghanap pa ng ibang asawa? Di ka kasi kontento sa asawa mo. At bakit ka hindi naging kontento sa asawa mo? Kasi hindi ka marunong magpasalamat kung anong meron siya. Ang hinahanap mo, yung wala siya, yung wala sa kanya. Hello? Walang dimples kasi, pastor, gusto ko siya may dimple. Ba't pinakasalan mo? Baka hindi mo alam, may dimple din niya, kaya nasa puwet. Diba, minsan, hinahanap yung bagay na wala sa kanya, kaya hindi ka kontento. Kaya naghangad ka kahit hindi mo asawa, mapasayo. Tama ba? Marami mga bagay na kinuha natin kasi bakit hindi tayo nakontento? Kasi bakit hindi tayo nakontento? Hindi tayo naging grateful. Hindi tayo natutong magpasalamat sa kung ano ang meron sa atin. Sumunod, how to avoid greediness. You avoid greediness by mastering generosity. Sabi mo sa katabi mo, mastering generosity. Okay, hindi lang basta generous ka, kundi master ka dito. Diyan mo maiiwasan yung pagiging greedy. Kapag minamaster mo, sabi sa katabi mo, minamaster. Ibig sabihin, pag masteral, dumaan ka sa, di ba, may elementary level, high school, college, di ba? Tapos, masteral. Binaster mo na, kinabisado mo na. Okay, sinaliksik mo ng husto, no? Ano yon yung pagiging generous? Paano? Paano yung mamaster ngayon, pastor, ang pagiging generous? Ito ang lalaban sa pagiging greedy. Sabi sa katabi mo, ang kalaban ng pagiging greedy, mapagbigay. Nandiyan kayo? Pag kontento ka at mapagbigay ka, kalaban niya ng pagiging greedy. Hello? Kasi ang greedy, ayaw magbigay. Kung magbibigay man niya kasi may pakinabang, yun lang. Hello? Paano magmimamasa ngayon generosity? Listen to me, assignment ng bawat isa. Look for someone to bless every day. Ganito mo imamaster ang pagiging generosity. Maghanap ka araw-araw ng pwede mong i-bless. Ang taong greedy, naghahanap lagi ng i-bless siya. Kasi lagi ka nakating sa sarili mo Hello? Maghanap ka, mga sample, makakita ka ng, dati, itong aking katwiran. Ewan ko, napapansin ako nung aking asawa. Dati katwiran ko, yung mga nangihingit kumakatok sa pintuan ng sasakyan, nanghihingi lagi ng limos. Katwiran namin, pag binigyan mo yan na lalo lang siya na empowered na manatili sa kalsada. Tama? Pero may binago ko na rin yung konsepto ko. Sabi ko, bahala na siya sa kanyang buhay kung ano man, basta ako nagbigay. Kaya pati sinong mihingi, no? Binibigyan ko, pinapractice ko kasi yung generosity. Kapag ako nakaramdam, sinabi ng Diyos sa akin, anak, abutan mo yan. Anak, may mga time na hindi ako mapapakali hanggat di ko nabe-bless yung taong yun. You practice generosity by blessing someone every day. Dapat araw-araw, sabi sa tabi mo, araw-araw, may bine-bless ka. Diyan mo mapapractice ang pagiging generous. Okay? Ano sabi? Ito, listen to this Kasi ang problema ng pagiging generosity, alam niyo kung ano? Listen to this nabasa ko napakaganda. I believe the true struggle behind a lack of generosity isn't always rooted in stingy heart. Ang problema ng pagiging generous natin, nakikinig po ba? Ay hindi lagi umuugat sa pagiging maramot, but many times, hearts rooted in fear. Kaya ayaw mo maging generous kasi takot ka mawalan sa kinabukasan ninyo. Takot ka lang. Baka kasi may kulangin kami. Hindi dahil sa maramot ka, kundi takot ka. Now, ano sabi ng Bible? Matthew chapter 6, verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be provided for you as well. Huwag kang mag-alala ng bukas.
Unahin mo lang si Lord. Proverbs 11 verse 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. And then last, listen to this. How to avoid being greedy. Do not separate your financial life from your spiritual life. Okay? Sabi sa katabi mo, do not separate your financial life from your spiritual life. Paano? Worship God with your money. Sasamba ka sa Diyos, hindi pwedeng hindi kasama ang pera. Diyan mo mapapractice. At mawawala yung pagiging greedy mo. Na pagdating ng pagsamba, maghahandog ka sa Diyos. Anong sabi ng Bible? Deuteronomy chapter 16, verse 16. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go! No one should appear before the Lord empty-handed. Hindi pwedeng wala kang dala pagharap mo kay Lord. And then, ito yung last, how to battle, how to avoid greediness. You avoid greed by delighting in Jesus. Ito ang sikreto. Tingnan niyo lahat sa akin mga kapatid, mga kabataan. Ngayon pa lamang, dapat umugat na sa ating puso, mawala sa ating yung pagiging ganid at gahaman. Paano? You delight yourself in our Lord Jesus Christ. Tulad sinabi niya po sa Pablo, Philippians chapter 3 verse 8, lagi natin ito narinig. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Yun yung walang pagiging ganid. Tinuring niyang walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Bilang kapalit ng lalong mahalaga ang alin? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. How to avoid greediness, how to battle that spirit, that character in your life. Ang puso mo dapat na kay Kristo lagi. Dapat alam mo kung ano at sino ang iyong kayamanan. Ang katotohanan ng ganito, may pangalan ng ating kayamanan. Hindi kung ano ang ating pangalan, kundi kung sino ang ating kayamanan. And Christ is our treasure. Amen? Avoid this greed. Tayong lahat ay tumayo. Pag ang puso mo, si Kristo ang kayamanan mo, alam mo po, tingin lahat sa akin, yan ang totoong mayaman. Si Kristo ang kayamanan mo. Itinuri mo ng kalugihan ng lahat ng bagay. Makamtan mo lang ang higit na mas mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus. Listen, ang pagiging greedy ay nagmamaskara. Minsan hindi mo alam meron ka niyan, pero alam ng Diyos. Paano gagawin natin? Hayaan natin ngayong gabing ito, pasuri tayo kay Lord. Pwede ba yon? Sabi mo sa katabi mo, buksan mo ang puso mo kay Lord. Sige, kausapin mo siya, sabi mo, buksan natin ang ating puso sa Panginoon. We have to avoid this trap, these landmines, na maaaring sumira ng iyong buhay. Sabi ng Bible, make sure that your character is free from the love of money. So, tingnan natin ang ating puso. Yung mga binanggit nating test para malaman kung ikaw ba'y greedy. Wala ka bang pakialam sa ibang tao? Handa ka bang itaya ang integridad mo para lang sa pera? Mas umangat ang yung financial kaysa sa yung spiritual. You have to know kung saan yung puso mo ngayon. Hallelujah. Hayaan natin, mga kapatid. May mga kabataan dito maaari nag-iisip, so parang wala naman ako dyan kasi wala naman kaming pera. Pero may sisimula pa lang sa bata. Yung hindi sa'yo, kinukuha mo. Nanghiram ka pero hindi ka marunong magbalik. At inangkin mo lang sa'yo yon kahit hiram lang. Pagiging greedy yan. Hello? Handa ka mandaya para lang makamit mo yung gusto mo. Surrender natin yan kay Lord. Because greediness is a serious sin. Amen. Ulitin ko, greediness is a serious sin. Kapantayan, sabi ng Bible, sa idolatry at ang mga meron yan ay walang bahagi sa kaharian ng langit. So let's allow the Holy Spirit right now. Ay lahat ay pumikit.
And as we worship the Lord, surrender natin ang ating puso sa Panginoon. Si Kristo ang ating kayamanan. But we have to avoid this greediness, this character. Oh, hallelujah.